Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Nagdeklara na ng state of calamity ang Naga City sa Camarines Sur dahil sa matinding epekto ng bagyong Enteng sa lungsod. Tinatayang umabot na sa 12 milyong piso ang naging pinsala sa agrikultura sa Naga City ni Enteng na isa na ngayong severe tropical depression. Pinaka-apektado ang mga taniman ng mais sa lungsod na nalubog sa hanggang tuhod na baha kasama ng nasa 3 pang barangay. Ang ilang residente nananatili pa rin sa evacuation center. Nakahanda naman ang lokal na pamahalaan ng Naga na tulungan ang mga apektadong residente. Hataw Balita ngayon. 4 naman ang naitalang nasawi kabilang ang 2 menor de edad at 1 buntis dahil sa pagguho ng lupa sa Barangay San Jose, Antipolo City. Dahil sa mapait na karanasan ayon sa pamilya ng mga biktima, nakahanda na silang lumipat ng tahanan kung bibigyan sila ng pabahay ng city government para maiwasan ng maulit ang bangungot na dulot ng landslide. Sinabi ni Public Information Head ng Antipolo na si Relly Bernardo na informal settlers talaga ang mga residente sa area na may gumuhong lupa at landslide prone ang lugar kaya hindi ligtas na pagtayuan ng bahay. Tiniyak naman ito na may nakahanda umanong pabahay ang lokal na pamahalaan para sa mga residente na naapektuhan ng landslide. Yung area kung saan yung bahay nila, sir, talaga ay actually private property na nasa matarik na lugar. Considered landslide prone. Tagal na natin yung iniaalok ng pabahay. So sila lang po talaga yung hindi po tumatanggap. Hataw Balita ngayon. Pinakikilos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng sangay ng pamahalaan upang tulungan ang mga Pilipinong naapektuhan ng bagyong Enteng habang patuloy pa itong nananalasa sa ilang rehiyon ng bansa. Iniulat ng Pangulo na mahigit 16 na milyong piso na halaga ang tulong na naipamahagi na sa mga lubhang naapektuhang lugar habang may 65.56 milyong piso pa na standby funds. Nasa 2.60 bilyong pisong halaga rin ng pagkain at non-food items ang nakahanda na at handang ipamahagi sa mga nangangailangan nating kababayan. Dagdag pa ng Pangulo, mahigit 63,000 na mga Pilipino na ang nailigtas at nailikas sa 452 evacuation centers sa tulong ng mga rescue teams na walang tigil sa pagtatrabaho mula pa noong unang araw nang pumasok ang bagyo sa bansa. Hinimok din ni Pangulong Marcos sa mga lokal na pamahalaan na agarang tugunan ang mga issue sa waste management at tiniyak na nagsusumikap ang DPWH at DOE na linisin ang mga kalsada at ibalik ang kuryente sa lalong madaling panahon. Nananawagan din si PBBM sa mga nakatira sa Ilocos, Cordillera, Nueva Vizcaya, Quirino, Zambales, Bataan, Aurora, Bulacan, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Western Visayas, Negros Island at Northern Samar na sumunod sa mga advisory ng lokal na pamahalaan para masiguro ang kaligtasan ng lahat. Inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Enteng ngayong araw. Gayunman, tiniyak ng Pangulo na magpapatuloy ang pag-asiste ng pamahalaan sa mga apektado ng nasabing bagyo. Hataw Balita ngayon. Tuloy ang pakikipag-ugnayan ng pamahalaan sa pamamagitan ng Bureau of Immigration sa Indonesian authorities. Kaugnay ito sa paghahanap kay dismissed Mayor Alice Guo na huling nakita sa Indonesia. Ayon kay Immigration spokesperson Dana Sandoval, wala pang impormasyon mula sa kanilang counterparts na lumabas na ito ng Indonesia. Target ng gobyerno na kung susubukan man itong umalis ay mahuhuli rin ito gaya ng kapatid nitong si Sheila Guo. Isa sa ayaw ng pamahalaang mangyari ay makapunta ito sa tinatawag na Golden Triangle kung saan mahirap na itong mapauwi.
sa bansa dahil walang extradition treaty ang Pilipinas sa mga bansang Laos, Vietnam at Myanmar. We have coordination po with Indonesian immigration and they are alerting us po kung merong mga movements or attempts ito pong si Mayor Guo. Similar po dun sa nangyari dun sa kanyang kapatid na si Sheila Leal Guo at saka si Cassandra Leong. Yung dalawang yun po nag-attempt po na tumawid ng border at bumalik po ng Singapore kaya sila po ay naharang. Hataw Balita ngayon. Nadagdagan pa ang bilang ng mga Chinese vessel na na-monitor ng Philippine Navy na nakapwesto sa West Philippine Sea. Base sa latest report ng Philippine Navy, mula August 27 hanggang September 2 ngayong taon, mayroong nasa 203 Chinese vessels ang kanilang namataan sa loob ng karagatang sakop ng Pilipinas. Ibig sabihin, nadagdagan pa ng nasa 40 ang mga barko ng China na nasa loob ng ating teritoryo kung ikukumpara sa datos noong nakaraang linggo. Ayon sa Philippine Navy, karamihan sa kanilang mga na-monitor ay nakapwesto sa Sabina Shoal na umaabot sa 71. 52 barko naman ang nasa Pag-asa Island, habang ang iba naman ay nasa Ayungin Shoal, Bajo de Masinloc at Iroquois Reef. Sa Escoda Shoal na kaistasyon ng BRP Teresa Magbanwa ng Pilipinas na binangga ng Chinese vessel noong nakaraang linggo. Nauna nang sinabi ng Philippine Coast Guard na ginagamit ng China ang kanilang mga barko upang paigtingin ang kanilang presensya at pangaharas sa West Philippine Sea. Hataw Balita ngayon. Wala namang namomonitor ang Philippine National Police na anumang banta sa buhay ni KOJC leader Apollo Kibuloy, kaya wala umanong dahilan para hindi ito sumuko at harapin ang mga kasong nakasampa laban dito. Dagdag pa ng pambansang pulisya na si PNP Chief Police General Romel Marbil pa mismo ang nagsabi na handang bigyan ng proteksyon ng PNP ang religious group leader para matiyak ang kaligtasan nito. Halos kalahating buwan nang hinahanap ng PNP si Kibuloy sa loob ng KOJC compound at aminado ang mga ito na pagod na sila at marami na anya ang nagkakasakit sa kanilang mga tauhan. Kaya panawagan nila kay Kibuloy, sumuko na para makapagpahingahin na rin ang mga pulis, gayon din ang mga KOJC member na nagbabantay sa compound. Wala po tayong namomonitor po na ganyan at kung matatandaan nyo, no less than our Chief PNP, si General Romel Francisco Marbil ang nag-assure sa kanya po. Sinabi po niya ito during the Senate hearing na siya po mismo ang nag-assure kay Pastor Kibuloy at iba pa na sisiguraduhin niya na magiging ligtas at secure po sila once they decided po na sumuko. Hataw Balita ngayon. Nagdeklara na ang ilang lokal na pamahalaan ng suspensyon ng klase dahil pa rin sa patuloy na pag-ulang dulot ng bagyong Enteng na pinalalakas pa ng southwest monsuno hanging habagat. Walang pasok sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa mga sumusunod na lugar. Sa National Capital Region, kansilado ang klase sa Marikina City, Quezon City, Manila City, Caloocan City, Malabon City, Valenzuela City, Navotas City at Parañaque City. Sa Ilocos Region, walang pasok sa Magsingal, Ilocos Sur, Luna, La Union at sa buong lalawigan ng Pangasinan, kabilang na ang Dagupan City. Sa Central Luzon naman, suspendido ang klase sa buong lalawigan ng Bataan. Sa Bulacan, walang pasok sa Kalumpit, Hagonoy, Marilao, Malolos City, Maykawayan City, Norsagaray, Obando, Pambong, San Ildefonso, San Miguel, Bulacan at Santa Maria, gayon din sa Talavera, Nueva Ecija. Sa Pampanga naman, kabilang sa nagdeklara ng suspensyon ng klase ang Angeles City, Arayat, Mabalacat City, Mexico, Minalin, San Fernando City at San Simon. Wala ring pasok sa Capas, Tarlac, Olongapo City at San Felipe sa Zambales.
Kabilang rin sa suspension o sa suspensyon ng klase ang ilang lugar sa Calabar Zone gaya ng San Pedro City sa Laguna at ilang lugar sa Rizal kabilang na ang Antipolo City, Baras, Montalban, Morong, Pililya, Tanay at Taytay. Wala ring pasok sa Lubang at Mamburao sa Occidental Mindoro. Samantala sa preschool to senior high school naman ang walang pasok sa Bantay, Ilocos Sur, San Ildefonso, Ilocos Sur, Banloan, La Union, San Fernando City, La Union at La Trinidad, Benguet. Nag-anunsyo na rin ang La Verdad Christian College sa Apalit, Pampanga na wala na ring online classes at all levels ngayong araw ng Miyerkules dahil sa nagpapatuloy na sama ng panahon. Nananawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Pilipino na tumulong na protektahan ang interes ng bansa sa mga karagatan nito. Ito ang sentro ng mensahe ni PBBM sa kanyang pakikisa sa pagdiriwang ng Maritime and Archipelagic Awareness Month. Ayon sa Pangulo, sagana ang bansa sa yamang dagat at ito'y nararapat lamang na pakinabangan ng mga Pilipino. Stewards of this incredible gift, it is incumbent upon us to preserve and develop these resources to their fullest potential. Inimok din ni Pangulong Marcos sa mga Pilipino, lalo na ang mga kabataan na makiisa sa mga aktibidad na nangangalaga sa kalikasan, partikular na ang paglilinis sa mga baybayin. I encourage everyone, especially our youth, to support and to join the countrywide coastal cleanup and conservation activities. Everything starts from each of us, and with all of us working together, we will soon harvest the fruits of our hard work and realize a sustainable and greener future for everyone to enjoy. Hataw Balita ngayon. Umakyat na sa 10 ang naitalang nasawi ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC dahil sa bagyong Enteng na pinalakas pa ng southwest monsoon o habagat. Sa bilang na ito, 7 ang mula sa Calabar Zone area, 2 sa Central Visayas at 1 naman sa Western Visayas habang may 10 ring sugatan sa Central Visayas. Nasa 37,867 naman ang mga pamilya na katumbas ng 147,024 na mga individual ang apektado ng sama ng panahon sa 338 barangay sa Central Luzon, Calabar Zone, Bicol, Western Visayas, Central Visayas at National Capital Region. Hindi naman bababa sa 17 bahay ang nasira ng bagyo sa Bicol, Western at Central Visayas. Ayon naman sa NDRRFC, patuloy pa nilang vina-validate ang mga bilang na ito. Mahigpit na binabantayan ngayon ng Office of Civil Defense Region 3 ang 7 probinsya sa Central Luzon kasunod ng nangyaring landslide at pagkasira ng mga tulay sa rehiyon. Dagdag pa rito ang pagkasira ng bagong flood control sa Arayat, Pampanga kung saan tinangay ng agos ng tubig baha ang 2 bahay sa lugar. Si Nestor Torres sumahataw. Hataw Balita ngayon. Gumuho ang bagong flood control project sa Barangay Candating, Arayat, Pampanga River kahapon, September 3, dulot ng malakas na tubig na bumaba mula sa mga lugar ng Aurora at Zambales. Umabot sa 30 metro ang lawak ng pinsala at 2 bahay ang natangay ng agos. Ang sabi po, ang explanation po because of the whirlpool, meron pong umiikot na dun sa part na yun ng ilog. Tapos parang kakainin yung lupa sa ibaba. Pinabunan na yung whirlpool na po yun. So nag-stop na yung tuloy-tuloy ng collapse. Pero yung affected pong bahay is 2. 2 po yung na-affect ang bahay
Sa bayan naman ng Norsagaray, Bulacan, 2 insidente naman ng pagguho ng lupa ang naitala sa pagpasok ng bagyong Enteng. Ilan sa mga residenteng naapektuhan sa Barangay San Lorenzo at Barangay Baraca ay nasa evacuation center pa rin kahit naialis na ang mga bumagsak na puno at gumuhong lupa. Ang landslide natin, yan ay road papuntang San Lorenzo, Barangay San Lorenzo. Immediately po tumawag si Mayor ng equipment, pinagdala po namin at kasama po kami doon sa pag-i-steering ng kalsada. At ayun po ay yun naman po. Fortunately po, wala tayong naitalang mga sugatan dito sa nangyaring landslide, and yung mga kabahayan o yung mga kababayan po natin na malapit sa area ay na-evacuate naman po ng ating mga kasamahan sa LGU po ng Norsagaray. Samantala, sa bayan pa rin ng Norsagaray, nawasak na ng tuluyan ang tulay sa Sitio Palales sa Barangay Pinagtuluyan. Dahil sa nangyari, hindi dito madaanan. Ayan overflow bridge. Ngayon, hindi naman siya medyo lumapa. Talagang sobra lang yung lakas ng tubig na hindi kinaya ng overflow. At isa naging sanhi yung pagbara ng mga puno. Batay naman sa monitoring na isinagawa ng Office of the Civil Defense Region 3, 74 na barangay ngayon ang flooded sa Central Luzon, kabilang ang mga barangay sa probinsya ng Zambales, Aurora at Bulacan. Habang 2,000 residente ngayon ang nasa 60 evacuation centers sa nasabing mga probinsya. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Inaalam na ng Philippine National Police kung biktima ng human trafficking ang ilang minor de edad na nakita nila sa isang gusali sa KOJC compound. Sinabi rin ng PNP na napasok na nila ang kwarto na umano'y ginagamit ni Apollo Kibuloy. Si Lalaine Moreno, humahataw! Hataw Balita Ngayon. May nakita umanong ilang minor de edad ang mga kawani ng Philippine National Police sa isang gusali sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Buhangin, Davao City. Ayon kay Police Regional Office 11 Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III, tinatayang nasa 10 batang babae ang kanilang namataan, subalit hindi umano nila napasok ang mga kwarto. Sinabi ni Torre na makikipagtulungan sila sa mga kaukulang ahensya para imbestigahan ang kalagayan ng mga bata at kung biktima sila ng human trafficking. We are coordinating with the proper authorities to make an inspection of that facility. Wala mga parents doon sa totoo lang. Wala mga parents doon. Ito po, nakita niyo talaga, sir? Nakita ng ating mga searchers. Kasi mga babae nga lang ang mga searchers na pinapayagan nila doon. Positively, but it will be for proper verification and declaration of the proper authorities. Sagot naman ng abogadong si Attorney Israelito Torion, may foundation ng KOJC na tumutulong sa mga batang ulila at binibigyan ng pagkakataong makapag-aral sa eskwelahan sa compound. We even have a Children's Joy Foundation. One of the job of the Children's Joy Foundation is really to help children, who are orphans, and take care of them so that they can have a good upbringing and give them schooling. And we have schools here from elementary to high school, etc. And that is part of the outreach programs of the Children's Joy Foundation. Samantala, iniulat rin ni General Torre na nahanap na nila ang kwarto na umano'y ginagamit ni Kibuloy. Ang naturang silid ay napapaligiran umano ng mas marami pang kwarto. Wala pang pahayag ang KOJC hinggil sa sinasabing kwarto ni Kibuloy. Samantala, tiniyak naman ni General Torre na handa siyang harapin ang anumang kaso na ihahain laban sa kanya ng KOJC. Kasunod na rin ito ng reklamo ng grupo hinggil sa ginagawa umanong paghukay ng mga pulis sa isang bahagi ng compound na ayaw ipasilip sa KOJC members. Kahapon, sinubukan ng media at abogado ng KOJC na pasukin ng KOJC Cathedral pati na ang basement ng Jose Maria College na binubungkal umano ng mga pulis. Gayunman, hinarang sila ng mga pulis at hindi pinayagang makaabante.
Attorney yan, may karapatan dito yan. Halos 2 linggo nang hinahagilap ng mga pulis si Kibuloy sa KOJC compound pero nananatili silang positibo na nagtatago lang ito sa loob kaya puspusan pa rin ang kanilang operasyon. Lelaine Moreno, humahataw sa balita ngayon. Nagsagawa ng reenactment ang Philippine National Police sa nangyaring barilan sa pagitan ng 2 pulis at isang abogado sa Tagaytay City, Cavite noong linggo. Layon nito na mabigyang linaw ang pangyayari sa naturang insidente. Si Benedict Samson humahataw. Hataw Balita ngayon. Patuloy ang isinasagawang investigasyon ng Philippine National Police sa insidente ng pamamaril sa loob ng isang subdivision sa Barangay Maitim 2nd Central, Tagaytay City, Cavite bandang alas 2 ng hapon noong linggo. Sa naturang pamamaril, patay ang 2 police captain at isang abogado. Actually nag-create na po tayo ng provincial SITG para po tingnan o tutukan o mas conduct ng mas malalimang investigasyon dito po sa nangyaring shooting incident dito sa Tagaytay last September 1. Kahapon September 3, nagsagawa ng reenactment ang Tagaytay City Police upang ipakita kung papaano nangyari ang barilan sa pagitan ng mga pulis at abogado. And then kaya po tayo magkakaroon ng enactment mamaya para po malaman natin kung ano talaga yung actual na nangyari po doon sa crime scene natin na magsasement po ng ating conclusion kung sino po talaga ang nakabaril po doon sa nasawi nating alleged na suspect po, sir. Nangihinayang naman ang pulisya dahil sa hindi nila gumagana ang closed-circuit television o CCTV camera sa kalapit na bahay. Nakipag-coordinate na po yung ating mga investigator dun sa bahay. So far, according po dun sa owner ng bahay, ay hindi po gumagana yung kanilang CCTV. Kaya maganda sana nga kung mayroon po para kasi ang lapit niya dun sa crime scene. Sa ngayon, hinihintay pa ang resulta ng ballistic examination na isinagawa ng Scene of the Crime Operatives o SOCO. Bukod naman sa anggulong land dispute, tinitingnan din sa isasagawang investigasyon ang iba pang mga anggulo sa nangyaring krimen. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Nahaharap naman sa matinding pressure si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa gitna ng malawakang kilos protesta sa bansa na lalo pang pinaigting ng pagkamatay ng 6 na Israeli hostages. Ngunit pahayag nito, hindi niya siya susuko sa pressure. Ito ang humahataw na balita ni Axis Salem. Hataw Balita ngayon. Hindi susuko sa pressure. Ito ang pahayag ni Prime Minister Benjamin Netanyahu sa gitna ng malawakang kilos protesta sa bansa na lalong pinaigting ng pagkamatay ng 6 na Israeli hostages. Panawagan ng mga mamamayan magkaroon ng kasunduan para palayain ang mga hostages at itigil na ang putukan. Pahayag naman ni Netanyahu, handaan niya siya na isulong ang pakikipagnegosasyon para sa ceasefire, ngunit tumanggi umano ang Palestinian militant sa anumang panukala. Dagdag pa rito, sinabi ng Prime Minister na mayroong ilang mga bagay na hindi maaaring ikompromiso sa Hamas militant group. Humingi rin ng paumanhin si Netanyahu sa mga pamilya ng namatay na hostages at nagbabala na magbabayad ng malaki ang Hamas sa ginawa nitong pagpatay sa mga bihag. Sinisisi ng Hostage Families Group ang gobyerno ng Israel sa pagkamatay ng mga bihag dahil umano sa pagkaantala sa pagpirma ng deal. Samantala, pinahayag ni US President Joe Biden na hindi sapat ang ginagawa ng Israel Prime Minister upang maabot ang kasunduan sa pagitan ng dalawang panig. Bago bumaba sa pwesto si Biden, pinag-iisipan ng Pangulo na mag-alok ng isang final na take it or leave it deal para sa Israel at Hamas ngayong linggo. Ang 11 buwang salungatan sa pagitan ng Hamas at Israel ay nagresulta ng pagkasawi ng hindi bababa sa 40,786 Palestinians sa panahon ng opensiba ng Israel. Axis Salem, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Tumaas na sa 14 ang bilang ng naiulat na namatay na hiker sa Grand Canyon sa gitna ng extreme weather na naugnay sa climate crisis. Ito ang humahataw na balita ni Albi Valdez. Hataw Balita ngayon.
Umabot na sa 14 na hiker ang namatay sa Grand Canyon National Park ngayong season, kung saan ang taunang average ay nasa 15. Natagpuan ang mga labi ng hiker na si Shanoa Nickerson noong August 25 matapos ang isang flash flood na tumama sa Havasu Canyon. Nasawiri ng isang 80 taong gulang na lalaki nang tumaob ang kanyang bangka noong August 25 at bumulusok ito sa Colorado River. Hinimok ng mga opisyal ng National Park Service na maging maingat tungkol sa nakamamatay na temperatura kahit sa lilim at sa mga potensyal na flash flooding, lalo na at ang kakaunting halaman sa kapaligiran ay nangangahulugan na ang mga lupa ay hindi sumisipsip ng mabuti tuwing umuulan. Itinuturo ang climate change at weather extremes bilang ugat na naging mas mapanganib ng mga kondisyon katulad ng malakas sa pag-ulan, flash flooding at heat waves. Tumaas ang 117% mula 1999 hanggang 2023 ang heat-related deaths sa United States ayon sa data na inilabas noong August 27, kaya nagbabala ang mga mananaliksik na sa patuloy na pagtaas ng temperatura ay maaaring magpatuloy na tumaas din ang trend na ito. Abby Valdez, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Nagbabala ang kagawaran ng pananalapi ng France na lumaki ang kakulangan ng budget ng bansa ngayong taon. Ito ay dahil sa pagbagsak ng tax revenue. Ito ang humahataw na balita ni Noel Poliarco. Hataw Balita Ngayon. Nanganganib na lumobo ang kakulangan ng budget deficit ng bansang France kung hindi makikita ang karagdagang ipon ng bansa. Ito ang ulat na inilabas noong Lunes, September 2 ng Kagawaran ng Pananalapi para sa mga mambabatas. Ayon sa dokumento, maaaring umabot ng 5.6% ang gastusin sa public sector ngayong taon ng caretaker government ng bansa kumpara sa target sanang 5.1%. Bukod dito, mababa rin ang nakolektang value-added tax, income tax at corporate tax. Sa inilabas ng balita ng L'Echo, nangangailangan ng pamahalaan ng France ng extra savings na aabot sa 15 billion euros o 16.6 billion US dollars upang mapunan ang budget deficit. Nagdagdag naman ng pressure kay President Emmanuel Macron ang lumalalang sitwasyon ng pananalapi sa France sa kasalukuyan upang mamili ng bagong mamamahala matapos ang snap elections na nagresulta sa isang hung parliament. Noel Poliarco, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Apektuhan ang higit 1,000 individual sa Cagayan Valley Region matapos manalasa ang bagyong Enteng. Si Grace Doctolero, humahataw. Hataw Balita Ngayon. Iniulat ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 2 kahapon September 3 na umabot na sa 272 pamilya o 1,030 na individual ang naitalang naapektuhan ng bagyo. Mula sa naturang bilang 49 na pamilya o 153 individual ang mula sa Cagayan, 141 pamilya o 550 individual sa Isabela, 12 pamilya o 40 individual sa Nueva Vizcaya at 70 pamilya o 287 individual ang mula sa Quirino. Ayon sa pamunuan ng DSWD Field Office 2, pangunahin na sa mga apektadong LGU para sa agarang pagbibigay ng tulong sa mga apektadong residente. Sa ngayon, nakapamahagi na ng 50 family food packs ang ahensya sa mga naapektuhang pamilya sa Cabarugis, Quirino. Samantala, pansamantalang hindi madadaanan ng anumang klase ng sasakyan ang bahagi ng Bonifacio Extension Corner, Pinakanawan na Tuguegarao Avenue sa lungsod ng Tuguegarao matapos umapaw ang tubig mula sa Pinakawan at Cagayan River. Sa kasalukuyan ay patuloy ang pagtaas ng level ng tubig ng naturang ilog base sa Batayang Metro mula sa Bonton water level kung saan ay umaabot na ito sa 5.3 meters bandang alas 9 ng gabi. Grace Doctolero, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Malakas na buhos ng ulan ang patuloy pa ring nararanasan sa lalawigan ng Bataan dulot ng bagyong Enteng. Bunsod nito, nagkansela na ng klase at sa pampubliko at pribadong paaralan sa buong probinsya.
Mula sa Balanga City, Bataan, si Melanio Aquino, humahataw live. Hataw Balita ngayon. Magandang umaga, Melanio. Kumusta naman ang sitwasyon dyan sa inyo? Yes, Marie, magandang umaga. At patuloy pa rin, Marie, ang pagbuhos ng ulan dito nga sa lalawigan ng Bataan na bagamat hindi direktang apektado ng bagyong Enteng, ay nakararanas pa rin ng bahagya at malakas na buhos ng ulan ang buong lalawigan. Dulot pa rin ito ng epekto ng umiiral na habagat sa bansa na nagpapalakas nga sa bagyong Enteng na ngayon ay nananalasa sa bahagi ng norte. Ayon sa Pag-asa, nakataas sa lalawigan ang yellow rainfall alert at inianunsyo na nga ng lokal na pamahalaan ng probinsya ng Bataan na kanselado ang lahat ng pasok sa lahat ng antas, pribado man o pampublikong eskwelahan. Patuloy pa rin binabantayan ng ilang bahagi ng lalawigan, partikular ang low-lying area sa mga na madaling lumubog dito nga sa barangay ng Hermosa, sa bayan ng Hermosa, Balanga, Limay at Mariveles na malapit sa baybayin at flood-prone area. Marie, ay iyan ang ating isa pa nga sa binabantayan ng ating mga kawani ng PDRRMO dito nga sa lalawigan ng Bataan. Yan muna ang latest na balita mula rito sa Bataan. Balik sa iyo, Marie. Si Melanio Aquino, dyan naman sa Balanga City, Bataan. Hataw Balita ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Miyerkules. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Nakalabas na po ng Philippine Area of Responsibility itong si Bagyong Enteng at huli itong namataan around 265 kilometers west-northwest ng Ilocos City, ng Ilocos Norte ngayong alas 4 po ng umaga. Lumalakas po ito sa ngayon na from 95 kilometers per hour kagabi ay naging 100 kilometers per hour na po yung lakas na hangin malapit po doon sa kanyang sentro at may gustiness hanggang 125 kilometers per hour. At sa ngayon po mabagal itong kumikilos pa west-northwest, papalayo po ng ating kalupaan, nasa West Philippine Sea pa rin po ito sa ngayon. Subalit, asahan pa rin natin ang epekto ng southwest monsoon or habagat na siyang ini-enhance or pinapaibayo nitong si Bagyong Enteng at knowing nga na ito'y mabagal sa ngayon at lumalakas ay magpapatuloy pa rin po yung minsang malalakas na ulan sa western sections ng Luzon, kabilang na rin po dyan ang Metro Manila. Sa ngayon po as of 5 in the morning, meron tayong heavy rainfall warning na nakataas, orange warning po dito sa lalawigan ng Bataan. So ibig sabihin po meron tayong intense rain simula alas 5 hanggang alas 8 ng umaga. Habang meron naman tayong yellow warning or heavy rains dito po sa Zambales, Pampanga, Bulacan, and Metro Manila. Kaya naman mag-ingat po sa mga posibleng pagbaha at dun sa mga magbabalik po sa eskwelahan at sa mga trabaho ay make sure po na meron tayong dalang pananggalang sa ulan gaya po ng payong or kapote. Samantala, base na rin sa ating latest satellite animation, patuloy yung monitoring natin sa mga cloud clusters dito po sa may silangan ng Luzon pero wala pa naman sa mga ito ang posibleng maging isang bagyo sa susunod na 24 oras. Ito po yung pinakahuling track at latest track po ng Pag-asa regarding dito kay Bagyong Enteng. Inaasahan nga nakikilos ito pakaliwa or westward dito po sa may South China Sea and the southern portion of China. Pero sa ngayon po ay medyo malapit pa ito sa ating kalupaan sa may West Philippine Sea at around 200 to 300 kilometers away po from Ilocos Norte. Yung ding taglay na hangin ito na malalakas ay lumalayo na po sa ating kalupaan so wala na yung direct effect. At yung pinakamalakas po na hangin na dala nitong si Bagyong Enteng ay offshore na rin po. Kaya naman wala na tayong nakataas na tropical cyclone wind signals in any areas of northern Luzon. At para naman po sa mga banta sa matataas na alon, asahan pa rin yung hanggang 4.5 meters or nasa 1.5 palapag ng gusaling taas ng mga pag-alon dito po sa mga baybayin sa Hilaga at kanlurang parte po ng Luzon. Asahan yung hanggang 4.5 meters over Batanes, baybayin ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, bahagi po ng Pangasinan,
gayon din ang northern coast of Cagayan, kabilang ng Babuyan Islands, pababa ng Zambales, Bataan, and Lubang Island. Kapag meron tayong gale warning, most likely po suspended po yung sea travel for small sea vessels at pinag-iingat naman yung pamamalaot ng ating mga kababayan na may malalaking sasakyang pandagat. And in other areas, wala naman tayong magiging problema in terms of sea travel. At bago tayo magtapos, meron po tayong Tropical Cyclone Threat Potential Forecast na inire-release po ng Pag-asa every now and then. Ngayong araw po, hanggang sa susunod early next week, around Monday, ay possible po na may mabuo tayong 2 weather disturbances. Yung isa, within that cloud clusters na ating pinakita dun sa ating satellite animation, sa may silangan po ng Northern Luzon, possible na may mabuo dyan na low pressure area. Pero yung general movement po niya ay pahilagang silangan or papalayo ng ating kalupaan. So wala itong direct threat sa ating bansa. Subalit, posible magkaroon ng minimal lamang po na enhancement ng habagat from Friday up until weekend. Ngayon darating na weekend po, possible din na may mabuo na isang weather disturbance or low pressure area sa malayong parte ng Mindanao sa timog ng Guam at kikilos po pahilagang kanluran hanggang sa makalapit po ng Philippine Area of Responsibility pagsapit ng Lunes. Then pagsapit po ng Tuesday next week hanggang sa weekend next week ay possible po na mabuo ito as a tropical cyclone at posibleng kumilos ito west-northwest papasok ng ating par hanggang sa makarating po ng Philippine Sea at maring magkaroon ng enhancement ng southwest monsoon or habagat. Base sa ating latest potential forecast, mababa yung tsansa na ito ay magla-landfall, subalit yun nga, inulit natin, magbabalik po yung mga paulan lalo na po dito sa may parting western sections ng Luzon, Visayas, and Mindanao. Regularly po pinapalitan or nagbabago po yung ating threat potential forecast 2 hanggang 3 beses po per week. So make sure po na lagi tayo nakaantabay sa ating mga updates. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita ngayon! Nag-issue na ng cease and desist order ang lokal na pamahalaan ng Lapu-Lapu City laban naman sa isang hotel sa lungsod na sangkot sa illegal na POGO operation. Sa isinagawang raid ng mga otoridad sa pangunguna naman ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, na-rescue ang nasa mahigit 160 foreign national at nakuha ang maraming computer na hinihinalang ginagamit sa illegal na operasyon para makapang-scam online. Iginiit ng alkalde ng Lapu-Lapu City na hindi pinapayagan ng kanilang lokal na pamahalaan ang ganitong uri ng iligal na aktibidad. Makikipagpulong na rin ang alkalde sa mga otoridad upang malaman ang mga susunod na gagawin para matukoy na rin ang iba pang sangkot sa iligal na operasyon sa lungsod. Because they are using their establishment, no? Ang ilang gilukat ng permit diri gigamit nila sa niining illegal nga mga activities. Mo ni ang ato ang cease and desist order on the basis that nagpaygayon sila o online scam. Online scam using their establishment, kining ilang establishment nga gilukatan nila permit nato. Ya dunay mga illegal nga mga activities nga ilang gipaygayon, which number 1 didto na rescue ang mga Indonesian national. Hataw Balita ngayon! Matapos ang isinagawang inquest ng Bureau of Immigration at National Bureau of Investigation o NBI, dadali na sa Maynila ngayong Miyerkules, September 4, ang 169 foreign nationals na nahuli sa Pogo Hub sa Barangay Agus sa Lapu-Lapu City, Cebu. Pansamantala silang ide-detain sa pasilidad ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC sa Pasay City habang haharap sa deportation proceedings. 16 sa mga nahuling foreign nationals ang nakitaang may paglabag sa qualified trafficking in persons, kaya kinakailangan muna nilang harapin ang nakaatang sa kanila bago i-deport.
Kinabibilangan ito ng 13 Chinese nationals, 2 Indonesian national at 1 Myanmar national. Babagsak naman ang ibang nahuli sa violation na undocumented and working without visa. Samantala, inihayag naman ng mga otoridad na mayroon silang nakuhang 8 milyong piso, 51 passports ng mga rescued victim ng human trafficking at IDs na makatutulong laban sa inihaing reklamo sa mga foreign nationals na sangkot sa operasyon ng Pogo Hub sa Lapu-Lapu City, Cebu. Sa pagbasok ng bagong school year, inanunsyo ng iba't ibang probinsya sa Canada ang pagpapatupad naman ng cellphone ban sa mga paaralan nito. Inaasahang magiging epektibo na ang cellphone ban sa iba't ibang probinsya simula September 2024. Mula sa Toronto, Canada, may humahataw na balita si Oraline Quijano. Live! Hataw Balita ngayon! Hello Oraline, kumusta kayo dyan? Aling mga probinsya ba sa Canada ang magpapatupad ng cellphone ban sa mga paaralan? Good afternoon, Marie. Kabilang ang probinsya ng British Columbia, Manitoba, Alberta, Saskatchewan at Ontario sa magpapatupad ng cellphone ban sa mga paaralan. Ang detalye ng mga patakarang ito ay magkakaiba depende sa probinsya. May mga probinsya na hindi pinayagan ang anumang paggamit ng cellphones sa loob ng classroom habang meron namang papayagan ang paggamit ito for instructional purposes. Layunin ng pagbabawal na babawasan ang mga distractions sa classroom at i-promote ang ligtas na paggamit ng social media. Ayon kay psychologist Jay Olson, wala pang ebidensya tungkol sa long-term effects ng mga ban katulad nito. Ngunit ang short-term effects ay maaaring improved grades at increase in exercise. Samantala, iginiit ng mga eksperto na magkakaroon ng initial adjustment period dulot ng ban. Ngunit cutting down on phone use will have an overall positive impact. Balik sa'yo, Marie? Oraline, nakikinikita ko na iba't iba ang magiging reaction dyan, ng mga mamamayan sa Canada tungkol dito. Pero ano ba ang mga provincial difference ng cellphone ban dyan sa Canada? Oo, Maria, like you said, there's gonna be different reactions for sure. At iba-iba din actually yung implementation nito sa mga probinsya. For example, sa British Columbia talagang ididetalye sa Code of Conduct ng mga paaralan kung paano at kailan magagamit yung mga cellphones. Habang meron naman in general lang na bawal gamitin during instructional hours habang tuturo yung teacher, pero pwedeng gamitin inside the classroom at other times. At meron namang talagang ibaban nila yung social media access on devices as a whole sa mga paaralan katulad ng Manitoba, Saskatchewan at Alberta. Marie? Ayun, sige. Makikibalita pa rin kami tungkol dyan, Oraline? Salamat, Oraline Quijano, mula sa Toronto, Canada. Hataw Balita ngayon! Patuloy po namin kayong inaanyayahan sa gaganaping mass indoctrination ng MCGI. Magsisimula po ito sa September 9, Monday, 7 p.m. Philippine Time sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts at ang Global Prayer po ay bukas sa lahat anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Kawikaan, Kapitulo 14, Talatang 16. Ang pantas ay natatakot at humihiwalay sa kasamaan, ngunit ang mangmang ay nagpapakilalang palalo at timawa.
At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, ika-4 sa buwan ng Setyembre 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po ang inyong amigo Sherwin Kulubong. At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Wednesday morning, September 4, 2024. Mula po rito sa Austin, Texas, USA, ako si Marie Peñaranda at dito sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.